Hello mga guys, it's me, Nymphy, a day in my life as a factory worker. Pagising ko nga ay daldali ako lumabas kasi sumasakit yung tiyan ko. Matakbo na talaga ako papunta sa CR mga guys. Hindi ko nga alam bakit sumasakit yung tiyan ko. Wala naman akong kinain kagabi. At paglabas ko, sobrang sarap ng pakiramdam ko. Nalabas ko rin yung sama ng loob ko. Masok na nga ako agad sa kwarto para kunin yung lalabhan ko. Sobrang dami na. Sunday na naman kasi ngayon kaya maglalaban na naman si Nymphy nyo. Sobrang nagagandahan talaga ako nitong lalagyan ng damit ko mga guys. Nilagyan ko na nga ng sabon itong tubig para maibabad ko na yung puti kong mga damit. Isang sachet lang din na powder yung ginamit ko kasi mabilis naman bumula. At para tipid na rin, pinabad ko nga muna yung mga puti kong damit kasi may mansya na naman yun. Kinukuso-kuso ko na nga yung damit ko mga guys. Ang iba ko kasing damit ay hindi naman masyadong madumi. Sobrang sipag ko nga mga guys, jowa na lang yung kulang. Kumain na rito si Papa, yung pamangkin ko at yung kapatid ko. Kaya sumabay na lang din ako kasi masarap kumain pag may kasama. Iniwanan ko muna yung nilalabhan ko, hindi naman siguro yung tatakbo. Hindi nga rin mawawala itong kape kasi kape is life. Sabi nga ng pamangkin ko nito ay share daw kami ng kape. Sabi niya ilagyan daw ng gatas pero ayaw kasi uminom ng kape na may gatas. Kaya titirhan ko na lang siya. Ito nga yung ulam namin yung kagabi pa. Nainit lang ng kapatid ko at nagprito rin siya ng isda na maliit. Tinatanong ko nga yung mga kapatid ko bakit kapag kumakain sila ay tumitingin din sila ng mukbang. Kasi nga raw ay sobrang nakakaga na kumain. Sinisip-sip ko nga lang itong ulo ng shrimp mga guys. Hindi pa kasi afford yung katawan ng shrimp. Pero sobrang solid din ito iulam. Sobrang lakas kumain itong pamangkin ko ng suman. Nakaubos nga to siya ng 3. Sa labas ng simbahan nga to nabili ni Papa kasi nagsimba siya kanina. Ayaw nga kumain itong isa kong pamangkin na babae. Pero sabi ko ay tikman niya lang kasi wala naman itong pinagkaiba. Sabi ko na paborito niya. Kaso ito ay nasa dahon ng saging lang. Pagkatapos ko nga kumain ay binalikan ko na itong nilalabhan ko. Yung kapatid ko ay naglaba rin ng bedsheet at kumot niya. Inampay ko na rin itong mga short ko. Sobrang init nga ngayon mga guys. Anong oras pa lang ay masakit na yung init. Mabawi rin talaga sa ilang araw na ulan. Pagkatapos ko nga maglaba ay naisipan ko na liguan si baby. Susunod hindi na yung motor ang tatawagin kong baby kundi ikaw na. Ito ko nga siya sa bomba ipipesto para hindi na ako mapagod buhatin yung balde na may tubig. Yung nabibigatan nga ako i-center stand tong motor ko. Pero kaya ko naman, di tulad nung una ay hindi talaga ako marunong. Kahit dalawa pa kami ng kapatid ko yung magbuhat, hindi talaga siya ma-center stand. Yun ko lang talaga to siya nalinisan kasi sobrang busy ko at palagi rin umuulan. Sino ba naman kasi ang hindi maiinis mga guys? Paliguan mo siya ngayong araw at mamayang hapon uulan. Nilinisan ko nga talaga ang pinakasulok nitong gulong ko. Nakalawang kasi siya ng konti. Takot ako baka mawala siya sa akin. Ay, sobrang OA. Pagkatapos ko nga inilagay ko muna siya dito sa gilid para mapatulo siya at pumasok na rin ako sa kwarto. Pagdating ko nga ay nakita ko tong mga pamangkin ko na naglalaro. Inayos kasi nila yung higaan ko pero sabi ko ako lang maglilinis kasi kukunin ko pa yung paleta sa ilalim para makuha talaga yung alikabok sa pinakasulok. Sinimulan ko na nga agad maglinis. Binilisan ko lang to kasi medyo pagod na rin ako. Alam nyo ba mga guys na balcony ito dati yung kwarto ko. Ewan ko lang kung nasabi ko na to sa inyo previous video ko. Pero sasabihin ko na lang ulit sa inyo mga guys baka nakalimutan nyo. Sobrang bigat nga nitong foam ko pero worth it yung pagbili ko mga guys. Medyo may kamahalan nga ito pero almost 1 year ko na rin ito ginagamit. At hindi pa rin siya napa-flat. May iba kasing foam na mahal. Hindi lang aabot ng 1 year ay pa-flat na siya. At dito mo rin malalaman kapag original yung foam na ginagamit mo. At itong paleta na ginagamit ko ay nabili ko lang to sa halagang 200 pesos kada isa. Bali 3 yung binili ko. Ang isa hinati ko lang na magkasya talaga pag pinatong ko na yung foam ko. Katapos ko na nga malagay ang paleta ay nilalagyan ko talaga to ng cartoon para paglagay ko sa foam ay hindi siya papangit at hindi magran yung damit ng foam ko. Story time na nga ako mga guys, bakit naging kwarto itong balcony dati. Working student pa kasi ako noon at stay in kaya minsan lang ako umuwi dito sa bahay. Nung nag-graduate na ako ng college at nung buhay pa si mama ay nagdesisyon siya na uuwi na raw ako. At sabi ni mama itong balcony ay gagawin na lang daw kwarto para may matutulugan ako. At eksakto naman ay may pera ako ng konti na inipon ko. Pinili ko agad ng mga materyales. Gusto sana ni mama at ni papa na sila na lang yung gagastos para sa kwarto ko. Pero hindi talaga ako pumayag kasi hindi na nila ako obligasyon. Pagkatapos ko na nga maglinis mga guys ay binalik ko na nga itong foam ko at nilagyan ko na rin ng bedsheet. Hanggang dito na lang mga guys. Bye bye!